Congressman Saldico ipapa-aresto na. Ito na nga ang pinakaahantay ng lahat na itong si Congressman Saldico ay ipapa-aresto na. Ito nga at panoorin natin itong interview kay Senator Gatchalian na dito binakbakan niya dito si Secretary DPWH Mr. Bunuan. At eto si Marcos Jr. mukhang ilalaglag na etong si Saldico dahil siya ang napuputukan sa problema ng flood control. Shoot. Lakas-lakasan muna natin yung ating ring light kasi parang hindi nakikita yung aking damit na bossing. Siyempre, alam mo si Boss Dada pag galing ng ibang bansa yan, may dala-dala yan sa kanyang B1, no? Siya si B1, ako si B2 eto, dala-dala ni Boss Dada fresh from Japan at sabi niya, mahal daw to Wala naman akong alam sa mga damit na yan nayupak na yan. At ayun, maraming salamat. Naku po, nakalimutan ko yung pangalan nung nagpadala ng bag. Napakaganda. Oo, pwedeng pang rides. Waterproof with electric fan. Thank you po Tsaka dun sa cup na na Barcelona. Alam niyo po kahit hindi niyo po ako nakikitaan na magsumblero, bibira ako magsumblero dahil napapanot na rin ako. At hindi po bagay sa akin ng kalbo. Kaya tinigilan ko na magsumblero. Pero yung sumblero na ibinigay niyo po sa akin ay nakabox na po. Ganun po ako magpahalaga, no? So maraming salamat. Nakalimutan ko yung pangalan. Ako po, yari tayo. Pero gagawa ko na ibang video, sisend ko na lang po yung pasasalamat ko sa inyo. So ito yung damit natin, no? Ang sarap sa katawan nung bossing. Ito daw ay nagkakahalaga. Hindi naman ako nagyayabang. Siyempre, ikaw ba naman maregaluhan na kahit binayaran ko to? Di regaluhan pero binayaran mo. Ito daw nagkakahalaga daw ng 4,000 to 5,000 pieces. Etong boss na to, hindi ko alam kung totoo yun sabi ni Boss Dada ganun daw yan no? So ito may dala-dala niya galing, syempre pumunta si Boss Dada. Ewan ko na si Banat Boy kung anong dala niya sa akin pag-uwi. Siguro okay na sa akin pabango. Kasi nagpabili ako doon ng nagpabili ako ng Dior. Ano ba yung pangalan ng Dior? Savage. Ganun nata yung bigkas ng pangalan ng pabango na yun. Nagkakahalaga ng 7,000 sa pera natin. Pero alam niyo si Banat Boy, galante yun. Hindi niya napapabayaran sa akin. So yun dito na nga tayo. Ito grabe patuloy po na talagang napag-uusapan itong issue sa flood control. At hanggang ngayon, ang isang malaking katanungan sa buong bansang Pilipinas, buong bansa Pilipinas pa, nasan na nga ba si Saldico? Iyan na nga po at may mga, diba, nung nakaraan nasa ibang bansa daw, nasa Hawaii daw, tapos may lumabas na naman nasa US. Ang pinakahuling lumabas, patay na daw. Ewan ko kung ano yung mga lumalabas na issue ngayon, no? Tayo ay nagre-reaction lamang, no? So ngayon, itong si Saldico ay ipaparesto na. Ipaparesto na ni Marcos Jr. dahil siya ang napuputukan dito sa issue ng flood control. So gaano nga ba katotoo yan? So mamaya papanoorin natin. Dito muna tayo sa interview ni Senator Gatchalian. Tignan nga natin kung kahit papano baka naman umaasa pa rin tayo na kahit papano baka may mapala tayo dito kay Senator Gatchalian dito sa interview na to, no? Kahit papano magbaka sakali tayo. Hindi naman masama magbaka sakali. Diba? So panoorin natin itong wala pa ako nagsasalita So panoorin natin itong interview kay Senator Gatchalian. Pasok. Projects kasi ghost projects, isang buhangin walang itinambak. Nako. Kaya nakakagalit dahil ang laki-laki ng pondo na inilalaan pero wala naman palang mga projects na ginagawa. Nako. Yung substandard naman na ipinakita ng iba't ibang LGU ay nakakagalit rin dahil may mga lumalabas na iba ay ampaw
walang bakal o iba ay walang laman yung dike at nakakaano talaga, nakakagalit dahil maraming mga tao ay umaasa dito sa mga flood control pero hindi naman pala ginagawa ng maayos. At bayad pa, sir, 'di ba? At bayad pa, yung iba bayad. Sa DPWH meron pong mga report na completed, tapos may resibo na binayaran. Tapos wala pa. Pero wala pala. Sir, dito, Ay, nako. hindi ba matatanong, sir, ang DPWH, nasaan kayo all along? Nasaan din ang Commission on Audit? Hindi ba Well, dapat silang singilin, sir? Well, siguradong may sabuatan to, no? In DPWH lalo na. All the way down to the district and regional level dahil Naku, sinigurado na. Yan na, narinig nyo. Sigurado daw. Sigurado daw na may sabuatan na nagaganap sa DPWH at sa mga kontraktor. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi natin sinabi yun. District at regional level. So hindi mangyayari yan kung hindi sila magkakaroon ng sabuatan. At tingin ko nga, sindikato na ito, isa NIMFA hindi ito siguro ngayon lang nangyari, kung hindi nangyayari yan ng matagal na. Dahil nga marami dito sa mga flood control projects ay nasa mga liblib na lugar. Hindi natin makikita Hindi naman to parang eskwelahan na araw-araw ginagamit ng mga estudyante. Ito talaga sasadyain mo pa para makita yung mga projects. Kaya tingin ko, may sindikato na nag-ooperate sa loob ng DPWH sa iba't ibang distrito, iba't ibang parte. At yun na nga. Yan na, dinig nyo, no? Meron daw sindikato na nag-ooperate dyan sa DPWH. So Senator Sherwin Gatchalian, para naman kahit papano makabawi-bawi ka sa amin. Dahil nung mga nakaraan na pagboto mo na ituloy yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, medyo kinamuhian ka ng taong bayan nun. So ngayon, bumawi-bawi ka, mas maganda siguro, Senator, kung pag-usapan yan, ha? Asahan nun namin na mapag-uusapan at matatalaka yan sa darating na Senate hearing. Yang di umanong sindikato na nandyan sa loob ng DPWH. Take advantage nila yung situation na hindi kasi nakikita ng taong bayan ng mga projects. Apo. Senator Gatchalian, kasi syempre pag-uusapan tong napakalaking issue na ito kapag sumalang na yung DPWH budget hearings dyan po sa Senado. Kayo po bilang chairperson po ng Senate Committee on Finance, papaano po ninyo, kumbaga ano yung gusto nyong tumbukin kapag sumalang na yung DPWH at gusto niyo po bang mapag-usapan na kasi yung issue ng insertions, 'di ba? Paano niyo po matitiyak na wala nang ganyan sa inyo pong pamumuno sa Finance Committee? Isa, napakagandang tanong yan. In fact, kausap ko 3 organisasyon na tutulong sa akin i-audit itong mga projects sa 2026. Admittedly, napakadaming projects, no? Almost 9,000 projects ang nasa libro. At pag titignan mo kasi yung libro, yung attachments, hindi mo talaga makikita kung ano itong mga project na ito. Wala namang litrato, wala namang drawing. Talagang iisa-isahin mo yan. Kaya kumontak ako ng 3 association, isa na dito UP, isa dito association ng mga project engineers, para tulungan ako himayin itong mga projects na ito. Para sigurado, una-una ang mandato ko sa kanila, number 1, dapat effective yung project. Hindi pwedeng gagawa tayo ng project na hindi effective. Pangalawa, yung specifications tama. Ibig sabihin yung halaga ng project ay tama. At pangatlo, itong project na ito ay totoong project. Ibig sabihin hindi ito yung ghost project lang, no? Tama. So itong mga project na ito ay i-audit namin sa 2026 para masigurado natin na hindi mauulit itong mga nangyaring ito. Ayaw ko na mangyari ulit ito dahil nakakagalit talaga. Ang hirap-hirap maghanap ng pondo tapos pupunta lang to sa mga corrupt na opisyales. Opo. So nabanggit ninyo 3, UP, mga project engineers at ano po itong isa, sir? Isang project company, isang construction management company. Kung matatanda mo, Nympha, nung inimbestigahan natin yung Pogo sa Bamban, may mga sinight akong mga engineers. Ito yung engineers na tumulong sa akin para kasi very technical yung sa Bamban yung structure. So sila yung tulong sa akin para i-cost yung structure. So papahimay niyo po itong mga project na nakalista para sa 2026 national budget, sir?
Correct. Kasi hindi naman tayo engineer at kailangan talaga may field validation yan. Titignan mo yung libro, titignan mo yung plano, tapos mag-field validation ka. Itong mga grupong to, meron na kasi sila mga gamit tulad ng mga aerial maps, meron na sila mga drones. No, yan tandaan natin yung sinasabi ni Senator Gatchalian na itong 2026 national budget papaimbestigahan niya rin or kanyang babantayan. So abangan ho natin yan para ho sa atin talagang maganda ho yan kasi dahil alam naman na natin kung sino yung mahawak ng budget ng Pilipinas. Ang mahirap kasi dito, baka lahat ng mga interview nyo, lalo ka na Senator Gatchalian, isang palabas na naman, no? Sana wag naman ho sana. Nagtitiwala pa rin naman po kami sa inyo. At aasahan ho namin yan kasi sa totoo lang medyo nakakadala lang dahil ang dami na hong mga ang dami na pong mga senador na pinaasa kami. Meron dyan sa PCSO. Tapos meron dyan yung lalabanan daw sa COMELEC. Nakaupo na lang 2 beses na senador hanggang ngayon nga pa rin. So sana wag niyong pinapasa yung taong bayan. Kapag sinabi niyo na, eto, yung 2026 national budget, papaimbestigahan ko to. At dapat may managot kung sakaling may talagang anomalya na nangyayari dyan. Hindi yung puro lang tayo paimbestiga, pahiring, tapos bandang uli, wala naman nananagot ng teteng. Di useless din yung pag-imbestiga nyo sa mga tapos wag may nakikita kayong anomalya, kagaya niyan. Obvious na si Saldi ko ang may kasalanan ng lahat, pero anong ginagawa nyo? Balita ko hindi daw ipapatawag sa Senado itong mga congressman na involved dito sa flood control issue. So ewan ko na lang bakit hindi ipapatawag. Balita pa lang naman yan. So, mas magandang hingin natin yung tulong nito mga eksperto na ito para masigurado natin na hindi na mauulit itong problema. Para silang sir, Ghostbusters, Ghost Hunters, sa hanapin ng Ghost Project. Parang ganyan, Ghostbusters. So, sir, hiwa-hiwalay po sila na magtatrabaho o sama-sama sa group? Hiwalay dahil ang dami. Meron pa tayo, hindi pa natin na may inspect yung mga kalye, tulay, yung mga vertical structures, flood control pa lang to. So, kaya 3 grupo ang pinili namin para sabay-sabay gagawin, no? Dahil meron lang tayo kulang-kulang 2 buwan. Baka wala pa nga, isa't kalahating buwan para talakayin yung budget. So, kailangan talaga paspasan yung inspection. Na hindi mo na ma-inspect 9,000 lahat. Dami na. Opo. Pero, imposible. Opo. And then, sir, kailangan ho ba na i-revisit ng Department of Budget and Management at ng DPWH o lalabas na lang ho ito sa budget deliberations? Yun pong budget for flood control mismo dahil po dun sa nakitang anomalies ngayon. Nasabi ko nga doon sa pagdinig namin sa Blue Ribbon na no less than the Secretary, dapat siguraduhin niya na wala ng ghost projects come 2026. Yung mga projects na ipropose sila, personally siya mismo, tignan niya mabuti itong mga projects na ito at siguraduhin na itong mga projects ay effective. Hindi lang lagay ng... Alam nyo, yung sinasabi niya na siguraduhin ng DPWH na wala nang mangyayaring anomalya, ang unang-una dapat gawin dyan, may panagutin kayo. Kasi hanggat puro lang kayo hearing, puro lang kayo salita na mag-resign ka na dyan. Dapat sa susunod, wala na yan, wala nang anomalya dyan. Alam nyo, kagaya ng sinasabi nila na maraming ang mga bilyonaryo na mga iba dyan na konektado dyan sa flood control na yan, lalo dyan sa DPWH, dapat may pinapanagot kayo, may nakukulong. Para yung mga susunod na magiging empleyado ng DPWH may takot na. Ayun dapat ang ginagawa dyan, pinapanagot, no? May nahatulan. Kaya yung iba tuloy na mga korap na opisyal, wala silang pakialam. Paano magkakaroon ng pakialam? May alam nila, hindi naman sila makukulong.
Dapat pinapakulong nyo, kinakasuhan nyo. Hindi yung puro lang tayo salita na dapat ganito, dapat susundin ka ba ng mga yan? Yung pinakatanong na dapat may pinapanagot kayo. Lagay ng pondo dyan kasi nakita ko, lagay ng pondo para may masabing may project eh. Pero siguraduhin niya na effective, siguraduhin niya tama yung cost, at pangatlo, hindi siya ghost project. Yun ang dapat siguraduhin. Kasi ang nangyayari, in agency, sasubmit sa amin yung budget nila at ina-assure nila kami na itong mga sinasubmit nila sa atin ay maayos at tingnan nila. Pero lumalabas pala, hindi. No? So, dapat si secretary mismo ay tingnan niya isa-isa itong mga project na ito. Nagdodoble yung trabaho, biro nyo. Kaya, Assumingly, ginawa na nila, pag-submit sa amin, gagawin namin ulit. So, nadodoble yung trabaho. Opo. Pero Senator Gatchalian, what if hindi kayo masatisfied doon sa kanilang ipipresenta sa inyo, doon sa mga paliwanag regarding po sa mga projects, lalo na nga po sa flood control ng DPWH. Isusulong nyo ba na wag na lang bigyan ng alokasyon yung flood control projects para naman na syempre sa sitwasyon ngayon kasi yung bang tiwala di ba? Sabi nyo nga kanina, ang hirap maghanap ng pondo tapos popondohan naman ulit, di ba? Tama, isa. Nasabi ko rin doon sa pagdinig, hindi kami magdadalawang isip na i-zero yung flood control projects. Meron sa 2026, meron 270 billion pesos na inilagay doon. So, Pero yun, laking pera ng mga involved dyan. Zero na lang natin, ilagay na lang natin sa pagpapagawa ng eskwelahan. Dahil, alam mo naman, kulang rin yung ating mga paaralan. So, pwede na... At hindi rin rason yun dapat. Kasi alam nyo, sa totoo lang ako, nakapagtrabaho ako, sabi ko nga sa inyo, nakapagtrabaho ako sa BF Home. BF Home tuloy. Sa BF, kay Bayani Fernando noon pa to, tagal ng bata pa ako. At subcon po kami. Doon ang kalakaran na ginagawa doon, alam niyo kung bakit? Kung paano, pag talikod ng inspektor, hugot lahat ng bakal. Ganon ang ginagawa noon. Kaya kung halimbawa man, eto tatanggalan lahat ng budget ng flood control, ilalaan sa edukasyon, ipapatayo ng mga estudyante tuloy. Ng mga eskwelahan, doon pa rin magkakaroon pa rin ng corruption diyan. Ang pinakamalala pa diyan, delikado ang mga kabataan. Sa totoo lang hanggang ngayon inaalala ko pa rin yung mga school na mga ginawa namin noon na kung tayo naman wala na tayong magigihabol doon kasi patay na yung dating contractor namin. So hindi na rin mahabol, pero talagang grabe noon, iniisip ko nga noon na sabi ko grabe. Hindi kaya mabagsakan yung mga bata dito sa ginawa nitong contractor ko na kupal yun sobrang kupal noon, grabe. Magkano lang sa ahod sa amin noon, 300 ang labor, ang mason nasa 450 to 500 lang. Grabe talaga noon ang nangyayari. Kaya nga sabi ko, kaya nga nung nakita ko yung mga ginawa sa flood control, sabi ko ganito dati yung trabaho namin na hinuhugot yung mga bakal. Sa totoo nga, hindi na nga ito hugot Talagang talagang wala talagang bakal. Ayun, kahit papano, yung ginawa naming school dati, may bakal yun, nasasalo doon sa halo. No? Kaya medyo matibay-tibay. Kaso nga lang, hanggang kailan yung bakal na manipis na yun? Meron mang bakal pero hindi masyadong tadtad. Hindi, sa madaling salita, sa 100% na bakal doon si school, nasa 70 to 60% lamang yung ginawa. Hinugot yung iba, tinanggal para makatipid nga naman, para makapangupit ba? Natin i-divert na lang sa pagpapagawa ng eskwelahan. Opo. Sir, di ba sa gobyerno, magpapagawa ng project o anumang programa, may presumption of regularity. Correct. Diba? Kaya lang sir, dun sa nakita natin, anong mangyayari para may presumption of irregularity na kaagad tayo? Diba? Tama ka. Actually, tama ka doon. Actually, yung presumption namin, irregular yung mga sinamit natin dahil nga dito may issue of trust o tiwala. Dahil nga lumabas doon sa privilege speech ni Senator Lacson at yung inspection ni Presidente. Presidente na mayroon talagang ghost projects. No, siya mismo, si Presidente mismo nakita. Hindi, tsaka namin na mismo ni Bunuan, hindi lang si Marcos. May ghost projects kaya hindi pwedeng palakpasin to. Importante na mayroong makulong.
Opo. Hindi papayag na Yun. walang ganun-ganun. O yan narinig nyo hindi papayag si Senator Gatchalian. Tama ba? Hindi ba ako nagkakamali sa apelido mo? Hindi papayag si Senator Gatchalian na hanggat walang nakukulong. So sino ba dapat nang ikulong? Una si Saldico. Pangalawa, DPWH Secretary. Pangatlo, yung mga kontraktor na nagyamanan na dyan sa budget ng flood control na yan. Na yan yung mga dapat ikulong. Inspection tapos wala na mangyari. Si Senator Marcoleta at we both agreed na dahil may pangalan na, may lugar na, may kontraktor na, dapat talagang habulin ng Blue Ribbon Committee hanggat may makulong. Yan. Dahil hindi Maganda natin yan. pwedeng palampasin to. At Papalakpakan namin yan. Goods yan. Sa totoo lang, goods to Napakaganda ho nitong interview ni Senator Gatchalian na may mga papanagutin diyan sa diyan sa tawag dito, diyan sa flood control issue na yan. So aasahan ho namin yun, Senator Gatchalian dahil nga nangyari to, may tama si Isa, may issue of trust. Yung approach namin ngayon sa budget ay revalidation ng mga submissions nila, no? So yan nga, medyo matrabaho pero kailangan gawin. Opo. Senator Gatchalian, ito po, kasi doon sa hearing, diba, ng Blue Ribbon Committee, natanong dito sa Secretary Bonoan, bakit nakalusot itong mga projects na ito, may mga certification na completed yung project, may nabayaran na. Ang natatandaan ko pong sagot niya is, inaasahan niya kasi yung report ng field nila at pinagtitiwalaan. Sir, tanggap niyo ba yung ganung paliwanag? Hindi ho ba bilang head ka ng agency, kahit pa paano mag-random check ka man lang, di ba? Na isipin mo, maka-project na to. Tingnan mo man lang, hindi yung papel lang yung pagtitiwalaan mo, na tapos na pala yung project. alam mo, Nympha, Isa, alam ko rin, no, bilang dating mayor, kung merong corruption na nangyayari sa kung merong anomalya, maririnig mo yan. Walang nakakatakas na sikreto sa isang kalihim o sekretary. Wala rin nakakatakas sa sekreto sa atin lahat, no? Lumalabas yan eventually. No, so sa secretary, alam niya yan dahil siya ang chief executive ng ahensya So sana nung naririnig ni Secretary Bonoan na yan, gumawa na siya ng reforma. No, kung hindi niya mahinto yan, dapat gumawa siya ng mga bagay para maging mas transparent, maging above board, magkaroon ng, let's say, third-party assessment. Like, kung, for example nga, pwede naman siya kumuha ng third party para i-assess third-party assessment kung meron siya mga hinihinalang mga anomalya doon sa kanilang ehensya. So, pero wala tayong nakitang gano'n Walang reformang nakita. Parang pinabayaan na lang na, hayaan mo na yan kasi ganyan no? So, yun na nga. Eventually, lalabas yan. Nga yung masakit dun no? Hanggang ngayon nga kung walang alam, eto lang kung sakali lang kung walang alam si Saldico at wala ding alam ang DPWH at wala ding alam ang Pangulong Bongbong Marcos sa issue na nangyayari dito sa flood control, utangin na nyo, sino may alam? Lahat na lang kayo walang alam. Sabagay, ikakatwiran ng DPWH, yung presidente nga walang alam, kami pa kaya. Di ba? Sabihin ng presidente, kung yung presidente nga hindi alam yung na yan flood control issue, ilang taon na siya nakaupo kami pa kaya. Pero hindi, pera biro po talaga dapat, tama naman yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na posible na walang alam ang DPWH sa issue to. Tangina kayo mga magkakasabuatan dyan. At sinabi niya na mismo ni Senator Gatchalian na merong berdugo merong sindikato diyan sa loob ng DPWH. So ngayon bilang secretary etong si Bonoan, dapat yun ang alamin niya kung talagang wala siyang alam sa nangyayaring issue mapatungkol sa flood control. Yun po. So, which brings us to our next question po, Senator Gatchalian. Ano pong pananagutan dito ni Secretary Bonoan kung under his watch nangyari ang lahat ng ito? Nako, eto na. Well, dapat he should take accountability. No? Bilang secretary, he should take accountability like any other chief executive.
the buck stops with the chief executive. Siya ang dapat sumagot dito sa mga tanong na ito dahil ikaw ang secretary, ikaw ang tama. Sir, nakaupo pa rin po siya, sir. Siya pa rin po magpapatupad for next year ng project. Susugan ko po yung question niya. Accountability nga po yung pinag-uusapan. Ibig po ba sabihin nun, dapat siyang bumaba sa pwesto, sibakin, paano po? Para sa akin, para maging unbiased, no, yung investigation at maging credible in investigation, dapat siguro out of delicadeza mag-leave muna siya. No, dahil tumatakbo na yung investigation. I'm sure sila ang pangulo nag-investigate rin himself, no? Ang gamit nila yung NEDA or in-depth para mag-investigate. Kung yung presidente nga gumamit ng ibang ehensya para mag-imbestiga, ang ibig sabihin si presidente mismo hindi nagtitiwala sa DPWH. Para imbestigahan nga yung sarili niya. So, oo nga, no? May punto naman doon si Gatchalian, no? So, ibig sabihin, walang tiwala nga talaga ang administrasyong Marcos sa DPWH dahil siya mismo ang nag-iimbestiga. So, ano po bang dapat antayin ni Marcos Jr.? Puro na lang siya punta dito, punta doon, punta dyan, tapos si Bunuan nandyan pa rin nakaupo. Sinasabi naman mismo ni Bunuan na, uy, tanggalin mo na ako, Marcos. Ikaw lang makakapagtanggal sa akin. So bakit ayaw gawin ni Marcos Jr. yun hanggang ngayon? Kung gusto niya talagang masolusyonan yung issue sa flood control at yung mga involved na congressman dito sa issue na to. Number 1 na si Saldico. So nakakapagtaka, ba't hindi niya pa rin pinopoint out si Saldico hanggang ngayon? Importante dito mabalik yung tiwala, yung trust ng taong bayan sa DPWH at hindi na maulit to. At yun na nga, bilang secretary out of delicadeza, mas maganda siguro mag-leave muna siya para hindi magkaroon ng duda dun sa pag-iimbestiga. At saka sir, nung isang araw, sabi ho ni dating DPWH Secretary Babe Singson, he was asked actually na bumalik sa DPWH. Di ba cue na yun kay Secretary Bonoan? Kasi kung he was asked na may bumalik na siya, o may feelers na, ibig sabihin, gusto ma-out na si Secretary Bonoan. Yun ang hindi ko alam na wala akong first-hand information dyan na sako lang rin yan sa news. Like I said, no, importante lang dito maayos, malagay sa maayos ang DPWH. At nangyayari na yan ngayon. Ang kinakatakutan ko, Ninfa Isa, pag yung 2026 budget, pinunduhan natin yung flood control, tuloy ang ligaya. No, andyan pa yung sindikato, andyan pa yung mga corrupt contractors, popondohan mo ulit, tuloy lang ligaya nila, ha? Parang walang nangyari. Wala din talaga. Ewan ko, sabi nila, tatanggalan daw yan. Sabi naman dito ni Senator Gatchalian, popondohan ulit. Di wala rin. Di ganun pa rin yung pangyayari. Yung 15 contractors named by the President, I'm sure may mga pending pa silang projects, sir. O meron totoo yan. Ongoing yan Tama ka, ongoing yan Ongoing itong mga projects nila at tuloy-tuloy lang yung paggagawa nilang projects ngayon. Wala naman nahihinto, wala naman nakakaso, tuloy-tuloy lang yung kanilang trabaho. So ano po ang dapat gawin doon, sir? Kung meron pa silang pending project, may pending pang bayarin sa kanila, ano po yung dapat na mangyari? Ang maganda dito, ang maganda dito, Ninfa, matapos na yung investigation, mag-file na ng mga kaso, doon sa mga corrupt DPWH, kagaya pinangalanan na ni Senator Lacson, yung mga district engineers, no? In fact, yung dalawang district engineers na yun, notorious sa Valenzuela. Kahapon kausap ko, hindi nila sakop kami, but yung kanilang reputation precedes them. May mga naririnig ako dito sa mga kagawad at kapitan namin tungkol dito sa mga personalidad nito. Dahil alam mo, Valenzuela, Bulacan, magkatabi lang yan So naririnig ko, kaya medyo may kilala nila itong mga taong to. So, ang punto ko naman, may pangalan na. So, importanteng ma-pursue itong investigation at managot yung dapat managot. Pero yun nga po, Senator Gatchalian, kasi ngayon may mga kumbaga duda dun sa investigation kahit sa Senado, gayon din po yung ilo-launch ng House Infra Committee kasi sabihin ay conflict of interest yan, lalo't may mga legislators, mga mababatas na posibleng nag-benefit or may kinalaman dun sa anomalies. Sabi ni Senator Lacson, may pinangalanan siyang congressman. So bunga daw ho kasi itong mga ito ng insertions. Tapos may sinabi
sinabi rin si Senator Lacson po kahapon, yung statement niya is, sabi niya sa isang interview na pwedeng kahit senador, maaring may senator, although wala pa siyang inilalabas sa pangalan dahil gusto niya may ebidensya, possible daw po may senator din na nag-benefit dahil sa pag-i-insert ng budget, pwede nag-benefit from this po na as much as 25%. Well, itong mga nag-investigate naman, I don't think naman lahat ng congressman at lahat ng senator sangkot dito, merong mga ginawang hindi maganda. So, let the investigation take its due course. Ito naman open to the public. Ang publiko nakadikit dito sa isyung to. Madidetect ng publiko kung merong pinagtatakpan o merong hindi maganda. Pero ang alam ko, hindi naman lahat ng mga congressman at senator ay may mga ganitong totoo naman proyekto. So magiging impartial sila at titignan lahat, no? Lahat ng angulo titignan. But ang pinaka-basic dito, merong sindikatong nangyayari. Dapat matanggal yung sindikatong yun at makulong yung mga sindikatong yun. Yun talaga dapat at yun ang aasahan namin dyan. Kasi baka mamaya ay matapos na lang yung hearing na yan, wala pa rin nananagot. Kasi ang hirap kasi dito sa Senate hearing, hindi ko po binabanatan na etong hearing na to. Maganda rin po kaso sinabi nga ho nila na hindi daw nila ipapatawag etong mga congressman, kundi yung mga contractor lang. So parang alam mo yun, napapaisip ka na sa bagay, okay lang din naman na mga contractor lang ang ipatawag kung kayang paaminin ng mga senador na may mga congressman na involved sa nakawan sa flood control. Okay yun, walang problema yun. Kaso, ang hirap po dito kung anak ng teteng, kung ang mga contractor lang ipapatawag, yung congressman hindi. Tapos, hindi rin kayang paaminin ng mga senador itong mga contractor na sila ay hawak ng mga congressman, useless din. Diba? Pero antayin natin, huwag tayo munang manghusga. Huwag muna tayong magbitaw ng isang salita. Siguro antayin natin sa darating na Senate hearing at kung may panibago ba tayo malalaman, malamang sa malamang meron yan. Pero sana bukod sa lahat magsidatingan muna yung mga pinapatawag na ng Senado, ng mga kontraktor kasi ilan lang ho yung dumalo. So sabi nga ni Senator Bato, parang pangbabastos nga naman sa sa Senado na pinatawag siya tapos ang dami nilang alibay ngayon. Kaya yung iba may mga appointment pa daw, may mga lakad. Pero bakit hindi ba importante ang patawag ng Senado? No? So abangan natin yan. Hindi ko alam, Martes ata o Lunes, no? So dito muna tayo sa isang balita. Eto yung balita kay Marcos. Alam niyo, ewan ko na lang. Tawang-tawa. Grabe, alam mo, sa totoo lang pinagtatawanan talaga tayo ngayon. Meron tayong presidenteng ganito. Papakinggan natin Had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito, bumigay ka agad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. Pero ngayon, you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na. Dahil yung protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay tapos napakababa. Napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Ngayon, anong gagawin natin? Palpak ang gawa. Ano pong gagawin natin?
O sige, tuloy pa natin. Antayin natin kung ano yung utos ni Pangulo. Kaya't makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed. Okay, okay. Because of the landslide here. Because the landslide, okay. And the erosion. And the erosion. Now, the project. Dito pala nakuha ni Master Judeo. And now, ay! Mayrock Marcos Jr. pala galing yun. And now, that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. Okay. 260 million. Okay. The 260 million that the government spent for this project had no effect. Biray mo 260 million ang budget yan. Anong gagawin ulit natin? Antayin natin sa mga sasabihin ni Pangulo. Whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Natawa. Wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection. Okay. Ganun din ang nangyari. Ganun din ang nangyari. Ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing. That's why I keep talking about economic sabotage. Economic sabotage. So tapos anong gagawin natin? Feedback natin from the mayor and from the other the mayor of Tuba is also here. Mayor Clarita. Come join us. Halika, mayor. Dito ka. We are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito. Ate, usugang konti. Baka masiko ka ni Marcos. Ang likot eh. Concern lang ako sa'yo. Dito ka banda kay Mayor Magalong. Baka kakaganon eh. Kakatuturo, manunod. Tsaka baka matamaan ka sa mukha. Usugang konti ha. In terms of business, 30%, 35% I think is the okay. 35% kaagad. Tapos kanilang hanap buhay ay nawala dahil dito. Ngayon, so it is not only the wala pang kung anong plano, kung anong gagawing aksyon para diyan sa halatadong nakawan na. So antayin pa natin. Physical damage that we can see. Okay. But it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay. Okay. Para ibulsa ang pera ng gobyerno. Pera ng gobyerno. Pera ng taong bayan yan, ulol. Hindi pera ng gobyerno. Sige, yan na natin yon. Anong gagawin natin sa mga nangurap dyan sa 260 million proyekto? Tumalsik pa yung laway ko, yung dipunggol. Anong gagawin? Pakinggan natin. Kaya't naman, hindi kayo magtataka. Nagchapi, putang ina, nagchapi. Humina yung signal. Humina ang signal ni Bongbong Marcos, humina. Wait lang, i-adjust natin konti para ayos natin yung antena, okay? Sige, game. Leave this office until okay na. Fix this. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Very, very clear. Pang-ano na tayo? Pang-lima na yata nating inspeksyon ito. Pang-lima na. And it's always the same. Ngayon naman pala, pang-lima mo naman, mapagod ka naman. Ang gawin mo, pumunta ka ng House of Representative, ipakalikot mo yung record ng mga inspektor, mga kontraktor, at paaminin kung sino yung mga involved na congressman dyan sa proyektong yan. Nakakalima ka na, wala pa ring aksyon. Okay, tuloy pa natin. Baka ngani, baka meron pa dito sa video na gagawing aksyon ni BBM. Pakinggan natin. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa unang-una. Unang-una. Napaka-notorious ng rock netting to notorious. Si Victor Neri ang dating bida doon. Okay, play. Sorry. Pinagbawal na ang rock netting. Okay. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Sige. Ginawa pa rin. Sige. Pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo
Narinig mo ha? Kilala niya ang supplier ng ano yun, knock netting ba yun? O rack netting. O. So yun po daw ay illegal. O kilala niya daw pero mukhang kakasuhan na siguro. Yan na, o, pakinggan natin. netting is 3,200 pesos. Ang charge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. Okay? Times 4. Times 4. Okay, inulit mo pa. 75% ng kontrata kinikback. O, kickback. O, kakilala mo yan ha, yung nang kickback ha. Sinabi mo yan, kakilala ko pa nga yun, sabi mo. Sige, anong gagawin mo doon sa kakilala mong nang kickback? So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other Asa na? that I have begun to learn from the LGUs. Okay. Hindi na lang nandyan yung LGU na nakabantay. Buti na lang. But the LGUs are all are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako. Mayor ka. May project ng presidente ka na ngayon. Ay. DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Okay, tama. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Okay. Walang ganun. Walang ganun ginawa dito sa lahat na ito. So, papanagutin mo na ba yung involved dyan sa 260 million proyekto? Papanagutin mo na ba dyan sa Cannon Road? Sige, eto ang sagot dyan. Eto pa. Ay, wala pa pala. May ano pa siya, may panibagong kwento pa. Ang haba, sige, pakinggan natin. Kapag natapos. Natapos. Na raw yung project. Tatlong tapos. Dati. May acceptance ng local government. Okay. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Oo. Tinanggal na yun. Tinanggal. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila pero wala na silang magawa. Ngayon, mag-i-inspection sila kasi tinanggal yung sinasabi mong tinanggal doon. So anong gagawin doon? Papanagutin na ba? Kakasuhan ba? Kung halimbawa congressman ba, i-impeach ba? Pakinggan natin. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina. Hindi sapat. Nakapagtataka. Game. Local government executive. So tinanggal yung SOP na yun. Tinanggal. SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. Yun naman pala. So alam pala ni Pangulong Bongbong Marcos na may nakawan na nagaganap. So anong gagawin? Ano bang ipapataw doon sa mga involved sa nakawan na yan? Pakinggan natin. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam nyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung official. Ang tagal, hindi natin alam kung papanagutin ba. Ang daming kwento. Sige, habaan pa natin yung pasensya natin. Panoorin pa rin natin. Ordinary people, kaya sila yung nakakaalam. That's why that acceptance is so important. Okay. And that's what we are going to reinstate. That's going to be one of the measures that we think. Bakit yun ang inintay namin? Bakit nila tatanggalin? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Nagalit na. Bakit nila tatanggalin? Yan, okay na, okay. Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. May problema. Ang local government, hindi masaya. Masaya kung magkaroon ng may problema. Hindi daw masaya ang local government. So, ano nang gagawin sa mga involved dyan? Na kontraktor o congressman dyan sa proyekto? Anong gagawin? Sasampa na ba ng kaso? Ito po ang kasagutan ni Marcos Jr. Flood protection, hindi na masasara yung kalsada. Okay, hindi na masasara. Merong flood protection, hindi na babaha. Hindi na babaha. Siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Okay. Silang nakakaalam. Sasabihin, tapos yung riprap masyado mababa. Tama. Dito, umaabot dito, hanggang dito lang yung ninyo.
All of those things. So those are the things that we have to correct. Over the years, these abuses only Kenny Roger, through the years. Okay. came about kasi pinapalitan ang sistema. Ngayon. Pinadaya lang talaga. Ngayon. Consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ngayon. ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya ipagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspection na dahil yung ginawa nilang protection wall, I'm here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo rito, kundi hanggang nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Nantok na ako, wala pa rin mananagot I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Okay, thank you. Putang na, tapos na pala. Hayop. Tapos na pala, wala na. Sino mananagot? Ang dami mong kwento, wala naman mananagot. Mayroon po siyang sinabi dito sa dulo. I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry. Disappointed, anything angry daw. Di ba? Isa pa nga. Sino mananagot dun? Pinagloloko mo ba kami? Putay na. 10 minutes yung video mo, Marcos. Naghahanday ako na may papangalanan ka na papanagutin dyan sa 260 million na proyekto na nauwi lang sa pulburon. Ay, pulburon tuloy, nauwi lang sa wala. Tapos bandang uli, wala ka naman papanagutin. Ay, naku. Okay, stress. Antay kami ng antay na, sige nito, papanagutin natin yan. No, tanggal natin yan. Yung contractor na yan, tatanggalan ng lisensya yan. Makukulong yan ay 10 taon. Kung sino man yung congressman, kahit si Saldi ko, pinsan ko pa ang involved dito sa proyektong may nakawan dito, i-impeach ko. Putangin na, wala kami narinig. Alam niyo ano ginawa? Alam niyo ano ginawa niya? Nagkwento siya ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganon. Na merong dito, may kulang doon, may sira doon, may sira dito. Ang inaantay ng taong bayan, paano mo papanagutin yung involved sa proyektong yan? Ay, naku. Alam mo, minsan, ang hirap mo maging tropa, Marcos. Alam nyo, itong ginagawa ni Marcos talagang lihiti mong 101% na isang palabas lang. Mas okay pa na pumunta ka doon sa opisina, na nandun ka lang sa palasyo. Habang tinatrabaho mo, sinisilip mo yung mga record ng mga kontraktor at congressman na involved sa flood control at panagutin mo agad, i-impeach mo kung sino yon.
Dahil nasa kapangyarihan mo naman lahat yun pero hindi mo ginagawa. Ay. Tangina, nag-antay tayo. Ang tagal-tagal ko na halos gusto ko nang matulog. Kakaantay kung sino yung papanagutin mo. Buti pa si Senator Gatchalian may sinabi na mapipriso sila. Tapos ikaw, Presidente, wala. Naggigil-gigilan lang siya. Yan, oh. Ulitin natin, naggigil-gigilan siya. Oh. Tingnan yung gigil-gigilan niya. Oh. May ano eh. Alam mo, Marcos, hindi ka dapat naging presidente, naging artista ka. Oh. Probably double 260 million hanggang hanggang malalim. Million na yan. Ito na. Lights, camera, action. I don't blame anyone. Ang ganda nung acting na yun. Putang ina, may tatalo na kay Coco Lamber. Ay, kay Coco Martin. Biruin yung acting na yun. First time ever in the history of cinematic Viva Max. Ganito ang isang arte, talagang pang world class. Million, probably double 260 million hanggang 500 million na yan. Kaya yan. I don't Abutang blame. ina. Ang baho ng hininga. Utang ina yun, umakting lang. Tapos wala din bandang uli. Hayop ka! So yung mga banateros, anong may komento nyo ho dito sa mga sa issue ng flood control dito sa panayam ni Congressman tuloy, ni Senator Gatchalian na papanagutin at eto nga, dapat na po bang ipaaresto etong si Saldico? Dapat na po bang makulong ang mga kontraktor na involved dito? At dapat pa bang maggala si Marcos Jr. na wala naman siyang napapala? Ay, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidami na rin yung join button. Super thanks natin dyan and like and share. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.